Samantala, may mga pagbabago raw na ipatutupad ang San Juan City LGU para sa kanilang Wata Wata Festival sa Martes. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, sa bahagi na lamang ng Pinaglabanan Road mula M. Domingo Street hanggang P. Guevara Street ang basaan zone. Pwede lang din daw ito mula 7 a.m. hanggang 2 p.m. May mga ipinagbabawal din na gawin tulad ng paggamit ng maruming tubig, pagbubukas at pagsampa sa mga sasakyan, pananakit, pananakot at iba pa. May liquor ban din sa lungsod mula 12:01 a.m. hanggang sa 2 p.m. sa June 24. Ang pasaway may multang 5,000 piso at pwede pang makulong ng hanggang 10 araw. Noong pong nakaraang taon nang punahin ang piyesta sa lungsod dahil sa mga nag-viral na insidente ng pamamasa sa mga motorista tulad ng kay Boy Dila na ngayon nakakulong dahil sa paglabag sa anti-bastos law ng may sitsitan siyang menor de edad na babae. Nagsusuntukan ng dalawang lalaking yan sa labas ng isang bar sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Maya-maya ay humabol ng suntok ang isa pang lalaki hanggang maudlot ang away dahil sa mga dumaraang sasakyan. Pero kahit may motorsiklong dumaraan, may isang namato ng silya. Nagsimula namang mambato ng bote ang iba pa. Ayon sa pulisya, hindi na nila naabutan doon ang mga lalaki nag-away na pinaniniwala ang lasing na noon. Bineberipika pa ng mga pulis kung dahil sa babae ang sanhi ng gulo. Hindi na raw nagsampa o magsasampa ng reklamo ang may-ari ng bar na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Update tayo sa sitwasyon ng mga kababayan nating naiipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Kausapin natin si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Opo, kumusta po anong latest na sitwasyon ng ating mga kababayan apektado ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel? Well, ang unang sabihin ko, walang casualties, no? Whether in Iran or Israel. Yung number of injured sa Israel, pareho, 7. Although 5 are out of danger, wala na sa hospital. May 2 pa. Pagrasalan natin sila na makaka-recover sila. Now, dumadami ang mga gusto magpa-uwi. Now, over 150 couple, 150, now 178. Dumadami din ang tinutulungan na embahada na yung kailangan ng food, kailangan ng milk, kailangan ng pampers para sa anak, mga lagpas 70 na. And then, merong lagpas 70 o lagpas 60 na rin na nawala ng bahay, kapon 49. So, binibigyan naman sila ng shelter and yung embassy tumulong. So, inaayos natin yung repatriation. May 14 from Iran, including meron pang 10, so 24. 10 turista, Filipino tourist sa Iran, na nagpaparepatriate. So, kailangan natin i-land border at sa Turkmenistan, tuloy pa yung plan niya. Mahirap lang kumuha ng transportation punta doon. Pero ayos na ayos na with the Turkmenistan authorities yung pagdating doon, makakalipad pa uwi. Sa Israel naman, through Jordan yan, mas malapit, through the Allenby Bridge of Putang Aman, kasi sarado rin yung airspace ng Israel. We will have a first batch of 26 coming home this weekend. Anong parameters po ang tinitingnan nyo kung kinakailangan na magpatupad ng forced repatriation? Ano pa ulit? Anong kailangan na ano pa? Ano po yung mga parameters na titingnan nyo para magkaroon na ng forced repatriation ng ating mga kababayan doon? In the first place, inakit na natin yung alert level 3, which is voluntary repatriation. Forced repatriation, kailangan talagang yung lugar, full-scale war na. I'll give you an example, yung Sudan, nung 2023. Yung Afghanistan ngayon, yung dapat lugar na dapat walang Pilipino doon dahil sa situation. So hindi tayo abot siguro sa forced repatriation, maliban kung may World War III na at sa pinag-arasalan natin yung mangyari yun. Pero voluntary repatriation allows the Filipinos the option na tanggapin yung alok ng pamahalaan na makauwi sila. At kasi isang issue kasi pag uuwi, gusto nila agad tanong kailan kami makakabalik, kasi nandun ang sweldo nila, yung income nila. Hindi naman natin magagaranti yan. Kasi yung mas importante, mabuhay, no? So right now, importante, alert level 3, meaning voluntary repatriation, at nananawagan na tayo, pinapaalala sa mga kababayan natin na, nandyan, mag-sign up na kayo para unti-unti namin in batches, no? Hindi yung malaking batch kasi
Gano'n naman talaga yung repatriation natin sa Opo. Israel simula noon pa nung nagka-gera yung Gaza o yung Hamas at Israel, little by little, no? By the way, to explain more about ano ibig sabihin ng mga alert levels, ito yung Export Assistant Secretary, Deputy sa office namin, Roberto Ferrer. Paliwanag mo pa ano yung mga alert level para sa public natin. Oh, okay. Sino po ito? Si Rafi? Opo, si Rafi Hello, Tino Rafi. po. How are you? Siguro matanong ko na rin po kayo. Pahupa na ho ba or lalala pa itong atensyon doon at maapektuhan ba yung alert level patungkol dito? The assessment is made by our ambassadors on the ground, Eileen Mendiola in Tel Aviv and Robert Manalo in Tehran. So we will abide by the recommendations on a day-to-day basis because they are on the ground. Now, whether lalala or hindi, again, that is up to the people on the ground. Yung one country team natin, and yung si pinapa-explain ni Yusek Ed is we have a department order that governs whether we decide to put alert level 1, 2, 3, or 4 in any particular country. That Opo. is a decision made by the Secretary of Foreign Affairs upon advice from the Undersecretary for Migration and the ambassadors po natin on the ground. Okay, malinaw po yun. Balikan ko lamang po. Thank you. Opo, si Okay kayo. Yusek. May isa pa akong dadagdagan. Opo. Ang problema po kasi sa mandatory, yung sinasabi nyo, kasi alert level 1, precautionary phase, wala pa nangyari. Alert level 2, restrictive, meaning wala nang papadalang Pilipino, although pwede pa mag-travel pero wala nang deployment ng OFW. Alert level 3, uwi na, voluntary. Alert 4, no, kailangan walang Pilipino dito. Ang problema po sa Israel and Iran, they will not go home. Sa Iran, kasi 1,000 Filipinos, mga family members, Opo. except for a few of your Jews, family members silang Iranian. Sa Israel, pwede kayo magpanayam sa mga kababayan natin sa Israel, kahit na may bomba na doon, kinakasanayan nila yan. Ayun na nga Maganda po, raw oho. ang pag-dito sila doon. So, Hindi sila uwi. Marami pong komplikasyon patungkol po rito. Pero I'm sure may mga contingency plans na po kayo in place. At Meron yung magkibalito po kami in the next few days. no? Opo. Kasi, meron mga contingency plans. Okay. Pero yung nga, kailangan cooperation ng kababayan. Yan. And aha. gusto nila. However, merong mga nagsasign up para umuwi, iuwi natin sila. Pero kung pwede, nakikinig ngayon, kung meron kayong kamag-anak na hindi pa namin naabutan or nawawala o ganyan, pakitawag ng hotline ng DMW OWA 1348. 1348 para i-report. Mga Okay. kababayan namin na nanonood sa Israel, kung nakikinig kayo, tuloy kayo makinig sa mga panawagan ng pamahalaan at lalo na ng Israel na kung may sirens, alam nyo, doon kayo sa bunker. Huwag kayo Okay. mag-adventure kasi missiles yan. Meanwhile, sa international sphere, DFA kami, nakikisali naman tayo sa mga international efforts na magkaroon ng peaceful solution. This is about Iran's nuclear capability. Yes, aha. So, I'm just pinipag-usapan, no? Kasi kaysa naman mga bomba, tas maaaring may mamatay. Okay. Sige po, malinaw po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. One News, nagka-fire alarm kami dito, kaya nandito po ako, pero tapos na. Okay. Sa DFA. Ingat po dyan. Thank you. DFA Undersecretary Thank you. Eduardo De Vega. Mapapakinabangan na po ng mga miyembro ng PhilHealth na may chronic kidney disease ang mas pinalaking PhilHealth Package. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad niyan. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Magandang tanghali, Connie, sa kanyang pagbisita sa National Kidney and Transplant Institute ngayong umaga. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo na ang benefit package sa kidney transplant ay tinaasan sa 2 million mula sa 600,000 at muli ring binanggit ang pagpapalawig ng hemodialysis session mula sa 90 ay ginawayang 156 kada taon. May mas malaki ring coverage ang PhilHealth para sa post-kidney transplantation, para sa mga gastusin sa immunosuppressive medication, para sa mga antibiotic at gayon din sa pagpapalaboratorio. Sa impormasyong inilabas ng PhilHealth, Connie, isa sa 3 Pilipino ang nagkakaroon ng sakit sa bato. 3 beses na mas mataas yan kung ikukumpara sa global average. Ang Pangulo, sinabing isa sa pinakakaraniwang sanhi ng sakit na ito ay ang diabetes. Nadulot naman ng pagkahilig ng mga Pilipino sa matatamis na pagkain. Kaya anya, kailangan din paigtingin ng edukasyon lalo na sa mga bata tungkol sa masusustansyang pagkain para sa pagtugon sa problema ng CKD o chronic kidney disease sa bansa. Ngayon tanghali ko ni magkakaroon ng press conference ng Department of Health at PhilHealth dito sa Palasyo ng Malacanang para sa karagdagang detalye kaugnay nito mga pinalaking benepisyo ng PhilHealth para sa mga CKD at transplant patients.
Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ito ang GMA Regional TV News. 7 sugatan ng mabangga ng isang truck ang isang bus sa San Fernando, Pampanga. Pahirapan ang pag-rescue sa truck driver dahil sa pinsalang tinamo ng unahan ng sasakyan. Dinala siya sa ospital pati na ang kanyang pahinante at 5 sakay ng bus na pawang mga sugatan din. Base naman sa investigasyon, hindi nakapreno agad ang truck kaya bumangga ito sa gilid ng bus na patawid noon sa intersection. Hinihintay pa ng pulisya kung magkakaareglo ang mga sangkot. Sa Talisay, Cebu, isang Amerikano ang hinuli matapos magwala umano sa isang sabungan. Ayon sa pulisya, mismong ang mga trabahador ng sabungan ang nagreklamo sa dayuhan matapos niyang magwala at manira umano ng mga gamit. Nagalit daw ang dayuhan matapos matalo ng aabot sa 30,000 piso. Agad nakaresponde ang mga pulis at dinala sa estasyon ang dayuhan. Nagkaareglo na raw ang dayuhan at ang manager ng sabungan. Kaya hindi na itinuloy ang reklamo laban sa dayuhan na hindi na rin nagpa-interview. Nagsisimula na ang paghahanda para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, nagsagawa ngayong umaga ang Presidential Security Command ng inspeksyon at walkthrough sa Kamara bilang paghahanda sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama nilang nag-ikot ang ilang tauhan ng Legislative Security Bureau ng Kamara, Philippine National Police at MMDA. Sinuyod nila ang mga daraanan ng Pangulo kabilang ang rear exit na karaniwang entrance ng Pangulo, North Entrance, Main Lobby, Session Hall, pati ang Eugenio Perez Lounge kung saan nananatili ang mga bisita ng mga kongresista at iba pang opisyal ng Kamara. Nauna rito nitong Martes ay nagpulong ang ilang opisyal mula sa Kamara, Senado at Office of the President. Kasama sa mga napag-usapan ang panawagan ni House Secretary General Reginald Velasco sa Presidential Communications Office na maghanda sa pagkalat ng maling impormasyon online. Tiniyak naman ni PCO Secretary J. Ruiz na pinaghahandaan na nila ito. Mamayang hapon naman inaasahang magsasagawa ng sariling inspeksyon at walkthrough ang mga tauhan ng Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakapagpalabas na sila ng mga imbitasyon sa mga dadalo o inaasahang pupunta sa zona ng Pangulo. Kasama rito sa mga inimbitahan ay si Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay SecGen, nagpadala na raw ng sulat ang Office of the Vice President na hindi dadalo ang Vice Presidente. Pero ayon kay Velasco, patuloy pa rin ang paghahanda ng Kamara para sa posibleng pagdating ng Vice Presidente, kabilang ang paglalaan ng upuan para sa kanya sa VIP area sa Session Hall at pagkakaroon ng holding room para sa Vice Presidente at mga magiging kasama niya. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Samantala, pag-usapan po natin ang bagong pulisiya sa class suspension kasama si Department of Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning also, Connie, Sir Rafi. Opo, pakilinaw nga lang po itong bagong pulisiya sa class suspension. Sabi po ni Secretary Angara, kanya-kanyang LGU na ang mag-aanunsyo, depende po sa lagay ng panahon sa kanilang lugar. So wala na pong automatic suspension ng klase batay sa storm warning signal po, ano ma'am? Doon sa DO22 series of 2024 naming revised guidelines on class and work suspension, we follow Pag-asa's tropical cyclone wind signal. Okay? And EO66 series of 2012. Anong ibig sabihin? Ang suspension of classes for heavy rainfall will depend on the rainfall warning. At para naman dun sa sa mga earthquake, for instance, ang PhilVox po ang will take our cue from PhilVox. So, meron pa tayong automatic suspension of classes. Halimbawa, signal number 1, kinder po ang suspended ng klase. Pag signal number 2 naman, ang face-to-face classes po ay suspended from preschool, elementary, and junior high school. Kung hindi po nagpo-fall doon, yun yung sinasabi ni Secretary Sani Angara, yung heavy rainfall, LGU will decide on this suspension of face-to-face classes and work in schools, provided that
schools will shift to modular distance learning. Doon po nanggagaling po yung context ng sinabi ni Secretary. At patungkol naman po doon sa learning crisis na aminado ho naman si Secretary Angara, no, na meron talaga tayo dito. Ano ba ang plano at direksyon po ng DepEd para matugunan yan? Kasi sabi nga po ng UNICEF, even prior to pandemic 2019, ay meron na tayong learning crisis dito sa ating bansa. At sinabi naman po yun, inamin ng DepEd ilang beses na meron talaga tayong learning crisis. Pero gusto ko lang ding explain anong ibig sabihin ng learning crisis. Ibig sabihin ito that learning, that our learners are not learning enough or not learning what they are supposed to learn in a particular grade level. For instance po, kung grade 4 ka na, hindi mo natutunan yung pang grade 4. Kasi mababa ka, for instance, grade 3 lang or grade, let's say grade 2 lang ang natutunan mo doon na supposedly pang grade 4 ka na. Susubukan po nating balikan na lang at malaman pang iba pang detalye mula kay ASIC Jocelyn Andaya ng Department of Education. Abisala mga mare at pare, kahit singtigas ng yelo ang role na ginagampanan sa Encantadia Chronicles Sangre, naging mainit naman ang pagtanggap ng Encantadix kay Rian Ramos as Kera Mitena. Ano kaya ang reaksyon niya rito? Sobrang overwhelming from the first day until kagabi nung nanonood ako. It's so overwhelming lang talaga to have all of the reactions. Like habang nafe-feel ko ulit yung mga emotions, naiiyak nga ako habang nanonood. Dagdag pa ni Rian, nakakatulong ang costume niya para mas maramdaman ang karakter na ginagampanan. Natanong din si Rian tungkol sa ilang eksena nila ng BFF na si Michelle D na gumaganap bilang si Hara Cassandra. Say ni Rian, helpful siya sa mga eksena nila ang closeness at mutual trust. Sa ngayon, on the way si Rian sa Japan para sa Pistang Pilipino Osaka 2025. Makakasama niya roon sina Tera Bianca Umali, Kapuso comedy genius Michael V. at Kokoy De Santos. Ito sabi, imbis na pagmultahin, binabalik ng MMDA na gawing community service na lamang daw ang parusa sa mga motoristang mahuhuling lumabag sa no contact apprehension policy. Ang sabi kaya dyan ng netizens? Ito, para kay Maricel Moral, mas maganda pa rin daw na magmulta ang mga lalabag para mas mapasunod sila sa batas trapiko. Ang sabi naman ni Papa Odi Pionare, okay ang community service, pero baka raw ordinaryong tao lang ang sumunod dyan. Pagmulta naman, ang sabi ni EJ Torno, wala raw kasing resibo o proof pag nag-community service. Abala naman daw ang community service para kay Karen Garcia. Busy raw kasi ang mga tao sa paghahanap buhay at pahinga ang kanilang bakanting oras. Para naman kay Dory, Danny, Judith, multa at suspensyon ng lisensya dapat para mas matuto nga naman daw ang mga motorista. Good vibes na may halong kilig sa netizens ang ating ibibida from Ilocos Sur. Tampok po natin si Kuya na deserve daw ng treat dahil sa pagiging green flag. Paano? Sumakses kasi siya sa task ni Big Sister. Ito nga, tanggal angas man kapag si ate na ang nag-utos. Abay, no choice kundi sumunod. Yan ang motto ng registered electrical engineer na si Joseph Vergara Talub. Ang pormahan niya kasi pang streetwear, pero ang role, Bunso the Builder. May last minute paayos kasi sa classroom ang ate niyang si Teacher Claridel. Well rewarded naman ang effort ni Joseph mula sa kanyang ate at mga netizen. Ang video ni Engineer 2.2 million na ang views. Trending!